At yun, nag-click na. At dito mga boss, luluwagan na naman natin. Baka magsasabi kayo ano bang nangyayari sa akin. Hinigpitan tapos luluwagan na naman. Hey, what's up mga boss, mga nangaral sa lahat. So yun, sa wakas after 4 days, dumating na yung tamang parts sa ating Volkswagen Cross Polo. At na-check ko na to lahat. At idagdag mo pa tong hubnut na napakamahal. Uy, sana all mahal. Tumataginting na 700 pesos lang naman to. At ito, compare natin yung luma at saka yung bago. Ayan, makikita nyo, wala ng fingers yung luma. Dahil napuputol kasi to kapag tinanggal mo. At sa last ng video na to, may tamang proseso sa paghigpit nito. Hindi to basta-basta. At yan yung isa sa ituturo ko sa inyo mga boss. At dahil napinding ang job order na to last week, so bibirahan na natin to ngayon. At dahil natanggal na natin ang hubnut nito, isusunod natin ang suspension arm. So may tatlong nut ito, 16mm, tanggalin nyo lang. So napaka-basic lang nito mga boss, napakadali lang itong tanggalin kapag alam mo na ang proseso. Ayan, baba lang natin ang suspension arm, tapos hahatakin natin counterclockwise itong caliper. Sabay tulak sa drive shaft. Ayan, nabubunot na mga boss, napaka-goods. At syempre, tatanggalin din natin tong stabilizer link dito sa ibabaw lang para maunat natin tong assembly. So gamit lang tayo dito ng pangtali para maaliwalas yung paggawa natin. At syempre, maganda yung resulta ng inyong trabaho. Ayun, ang higpit ng pagkakatali, gaya ng pagkatali niya sa'yo. Ay! At ang next natin gagawin is, i-demolish na natin to. Ayan, tanggalin natin yung plastic ring. At mabilisang tanggal lang natin dito. Fast forward lang natin para sabihing mabilis magtrabaho. Lalo na kapag andyan yung amo, ay, abte kayo eh. Ay, syempre, para dagdagan yung sahod natin. But in the end, trabaho yung dinagdag sa atin. Ay! So, balik tayo dito. Ayan, pupunasan na natin yung grasa para hindi naman madungis yung trabaho natin. Dahil nasa mekaniko rin diyan kung paano natin i-handle ang mga ganitong mga bagay. At syempre, kung malinis ka magtrabaho, syempre, masaya yung customer. At syempre, ang laki ng tawa ng amo mo. At tatanggalin na natin tong outer CV joint. So, note mga boss, ang lock nito is letter C. Napa-oval ang shape, unlike sa iba na pa-circle talaga. Yun, galing ng Volkswagen. At tatandaan nyo talaga mga boss na gumamit kayo dito ng plastic tape hammer. Paano kung walang plastic tape? Edi electrical tape, packing tape, masking tape. At paalala mga boss, kapag diretsyo nyo pinukpok itong outer CV joint, so matatanggal yung inner nito mga boss at napaka-hassle nun. At may puruhan na mapunit ang inner drive boots. At dahil wala tayong pang-ipit dito, ayan, so ang gagawin natin, remedyo. Magagalit na naman yung bashers natin kasi wala sa libro. Siyempre, gagamitan natin yan ng universal tool. Pwede gawing martilyo, pwedeng pang-ipit, pwedeng plier. Walang iba kundi itong vice grip. So may kanal dyan, so gamitan na natin ng basahan at vice grip. At siyempre, papakita ko sa inyo yung tools talaga na para dito. Pero dahil wala tayong ganyang is-isti, siyempre, Pinoy tayo ang gagawa ng paraan. Yan, inipit na natin ang paak ng alimango. At dito, may mikos-mikos din tayong ginawa. Ayan, wire lang. So sinadya ko yan mga boss kasi tinaas natin yung sasakyan. Tapos, pag pinukpok natin to at nahulog, sinsilyo eh. So technique ba? Ayan, pupukpukin na natin. So ito na, huwag kayong kukurap para makita nyo yung reaksyon ko kung paano ito tatanggalin. So lamang ka talaga kapag karpintero ka, mekaniko ka pa, dahil malakas ka bumira ng martilyo. At yun, sa lakas may tumalsik. At yun, huli kam ang reaksyon. Akala ko kasi kung ano yung nagtalsikan, ito lang palang martilyo. Walang hiya kang martilyo ka. Kinabahan ako doon. Ayan, natanggal na. Diba, bitay-bitay lang siya. At nunid mo naman yung talian kapag may kasama ka. Huwag mo lang puntiryahin ang kamay niya dahil baka boxing yung maging resulta. Ay. So much for that, balik na tayo dito. Ayan, so ito na yung sinasabi ko mga boss. Ito yung lock ring niya, purmang C. Digwatin lang natin ng flat screw. Dito sa Japan mga boss, ito mga lock ring na ganito, pinapalitan talaga to. Once na tinatanggal yung drive shaft, kahit anong unit mga boss, kasi nga may irregularities na yan sa sizes. At halimbawa, magkakabit ka na ng lock ring, so dito mo siya ipadaan sa kanyang groove mga boss. Huwag dito sa unahan. Dahil the moment na bumuka yan, out of shape, mahirap yan ipasok mga boss. At syempre, mabilisang palit tayo dito ng drive shaft boots. Dahil sa pagbablog ko mga boss, nalimutan ko na yung lock ring binder nito. Ayan, so naipasok ko na. At huli na ng ating nalaman. At dito mga boss, ipapasok natin yung mga washer. Ayan, yung shims. So plastic ang material niyan, nagpiprevent yan ng knocking sound. Mabilis ang kabit sa lock ring. Ayan, goods na yan. At dito mga boss, hindi na natin nilinis ng masyado dahil kunti lang naman ang butas ng drive shaft boots nito at hindi pa pinasok ng tubig, so ginarasahan na lang natin. Ayan, kapag na-sure mo na kumapit na yung spline doon sa tip, ay syempre, birahan na po na sa panday. Ayun, salpak na salpak mga boss. Yun, kabit na natin tong drive shaft boots. Ayan, para matapos na to. At ito yung nakalimutan natin mga boss na isalpak kasama sana ng drive shaft boots. Pero okay lang kasi split type naman to. Pero kapag hindi to split type, ay tanggal na po doy. At yan, ay ikabit na natin mga boss, na place in position na natin at hihigpitan na natin to gamit ang SST na to, made in USA. Unahan sa amo. So ito yung ginagamit para ma-press yung lock para mag-tighten up siya. Siyempre, action lang tayo dyan kasi kailangan niya ng dalawang kamay. At dito, pinakawala na natin yung pag-apos gaya ng pagkakawala niya sa'yo. Siyempre, wag natin kalimutan
meron tong outer plastic ring na siya ring nagpiprevent ng knocking sound during sa mga lubak. At yan, mabilis ang kabit na tayo dito mga boss para dagdagan yung sweldo natin. Ay, wag ka na umasa kasi. Pero sabi nila, marami daw nakakagusto sa mekaniko dahil sa magaling daw kumapa ang mekaniko. Ayan o, oo, grabe ka pa o. Oo. At yan mga boss, dito na tayo sa pinaka-importanting part sa tamang proseso sa paghigpit nito. Ayan, Volkswagen Cross Polo. Ang socket range na gamit natin is 36mm 12 points. At pakinggan ninyo ang nut na to para itong ratchet. So freewheeling siya kapag hinigpitan mo, kapag binalik mo is kumakapit siya. Kung baga naglalak. At yan, mabilisan lang. At dito maghihigpit na tayo mga boss. Ayan, paslakan na natin ng flat screw dyan. At ito yung gagamitin natin na torque wrench. So first step mga boss, set nyo siya into 200 Nm. So as per manual talaga ito, galing sa Volkswagen. At matapos natin iset, hihigpitan na natin. At yun, nag-click na. At dito mga boss, luluwagan na naman natin. Baka magsasabi kayo ano bang nangyayari sa akin. Hinigpitan tapos luluwagan na naman. Pero sa pagluwag natin dito mga boss, hindi natin pupwersahin. Antayin lang natin na mag-lock yung kanyang spring fingers ng nut doon sa spline ng hub. At kapag nag-lock na siya mga boss, dito isisit na natin into 50 Nm. O bakit naging 50 na naman? So yun nga, yan yung nakasulat talaga sa manual mga boss. Ayan, pag-click ng 50 Nm, dito na ang final tightening mga boss. Dahil wala tayong marking pin, ito yung gagamitin natin, flat screwdriver. So kung makikita niyo sa ating nut, nagmarka tayo sa pointed side. At dito sa kanyang hub, magmamarka din tayo. So kung bibilangin natin, 4 na points mga boss, dito ka magmamarka. Ayan. So sa pababa na side, magmamarka ka sa hub. At dito naman sa pataas na side. At dito sa pababa, pang 4 na points. At tansya ko dyan, naka 30 degrees yan mga boss. Pero yan talagang nasa manual. So higpitan na natin para mag-align tong dalawang linya. At goods na yan mga boss. So kung makikita nyo, pigil din ang pwersa natin dito, baka sumobra. At ngayon, titignan natin kung nag-align na ba. Ayan, so kung makikita nyo mga boss, naka-align na yung dalawang linya at goods na ang higpit niyan mga boss, as per standard service manual ng Volkswagen. At wag na wag nyo gagamitan yan ng impact wrench kapag naghihigpit kayo para ma-prevent ang premature wear ng bearing. So wag kalimutang i-share ang video na to mga boss at mag-comment down below dahil gipaningot jugod dere kahit na winter sa Japan. So thanks for watching, God bless a lot, see you at the next video.